James for three. Alvarez is attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FMK Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig, Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko lang po mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Pat and Sara Morales, Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Imelda Garces, Baby Nabisaga, Nestor Ballesteros, and Edmond Villarreal. Mga kaagapay, our guest used to be a high school coach, no? And then, naging assistant coach sa PBA. And now, he is the head coach sa isang MPBL team. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pusong kampyon. Siya na nga. Luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong Kampyon. Mga kaagapay, our guest is a good friend of mine way back during the late 1990s. No? Masipag siyang coach, one of the hardest workers. Dati siyang assistant coach no, sa UST High School basketball team. Tapos naging assistant coach siya sa NBA days no, sa Batangas Blades. And he is now the head coach of the Quezon Huskers sa MPBL. Let's all welcome Coach Eric Gonzalez. Hi, Coach Eric. Magandang gabi po. Coach Jojo Villa, brother. Nako. Gabi sa iyo. Kapatid, alam mo, I think mga 94 or 95, no, nakita ko si Coach Eric Gonzalez, no, starting as an assistant coach
under kay Binky Fabis. 95. 95 pala, no? What made you decide to go into coaching? Magandang tanong po yan. Yan po talaga yung joy. Ever since nung bata pa ako, talagang mahilig ako manood ng Chris Patayota. Sa lugar po namin, talagang lahat mahilig mag-basketball. So, isa po sa mga na-enjoy ko pong ginagawa yan. Kaya nung napunta ako sa UST, nanalangin ako na sabi ko kay God, Lord, kailan niyo po ako ibabalik dun sa basketball court? Walang nakakaalam noon kasi wala rin nakaalam na nung naglaro ko dati, napunta ako sa UST, nasa track and field ako dahil kinapos kami ng pera. Sabi ko sa nanay ko, kaysa mahinto, naghahanap ako ng chance maging scholar, napunta ako sa track. Pero habang nasa track ako, every time mag-stretching ako, nakikita ko yung basketball court. Sabi ko, Lord, kailan niyo po ako ibabalik doon? So, in His time talaga, He makes all things beautiful. So, nung nag-second course ako, nakilala ko yung teacher ko na si Mrs. Francisco during that time, athletic directress namin. So, one time, tinanong niya ako, Eric, ano bang, kung wala ka sa track, anong sports ang gusto mong gawin? Sabi ko, ang ganda po ng tanong niyo, ma'am. Sabi ko, basketball po talaga hilig ko. Sabi ko, so after nung usapan na yun, after 6 months, binalikan niya ako. Sabi niya, Eric, meron akong good news sa'yo. Hindi ko na pinalop yun, ha. Siya mismo nagkaroon ng nun, after ng conversation namin. May opening, baka interesado ka mag-assistant sa high school. So yun na, God paved the way through Ma'am Francisco. So I am so grateful kay God dahil alam ko calling siya na binigay niya sa akin. Alam mo, Coach Eric, no, first time kong nadinig to. Kasi ang alam ko, pag nag-uusap tayo, ikaw ay isang varsity athlete. Pero sa track and field, tapos naisip-isip ko, paano ba napunta si Coach Eric sa basketball? First time that I've heard this na your first love is basketball during the Chris Patayota, no? So alam nyo na kung ano yung edad, no? During the 1970s hanggang I think early 80s, no? May Toyota Chris pa, no? And Coach Eric, you were blessed dahil na-under ka sa isang magaling na basketball coach, si Coach Binky Fabis. Ano ang magandang mga natutunan mo sa kanya? Unang-una po siguro yung word na commitment. Kasi actually nakita ko sa kanya na very principled man siya. Ang nakita ko na yung tinuturo niya sa player, ginagawa niya. Pag sinabi niyang ito yung oras, mangyayari yung oras. Pag hindi, syempre, kinakausap niya yung player para madisiplina. Diba? Bibigyan niya ng chance na very graceful naman siya for that. Pero doon talaga siya very particular sa oras. Tapos yung disiplina mo sa commitment mo sa paglalaro rin. So malaking bagay yung role na ginagampanan. So yan yung number 1 na natutunan ko kay Coach Binky. Yung word na commitment, madiin siya diyan. Kailangan yakapin mo yung responsibilidad na pinagkatiwala sa iyo. So yun po. Coach, ang kadikit ng commitment tingin ko dapat disiplinado ka. So yung mga players nyo ba dumaan ba sa Binky Fabis and Coach Eric Gonzalez School of Discipline? Yung marami po kasi ron galing sa high school, alam niya naman ang high school is always a make or break lagi. Nandiyan yung forming stage nila. Merong dyan susunod out of fear, pero may susunod naman out of being naman talaga maayos na bata. So nakakatuwa kasi talagang sa high school, more on developmental talaga during that time din So hindi agad-agad magagaling na player. So napoproseso. Tapos talagang makikita mo yung timbangan ni Coach Binky, nakikita ko na ang ganda timbangan niya Yung ibang pag maayos ka, 'di ba? Hindi lang dahil athlete ka na magaling, pag hindi ka okay, so talagang kakausapin ka, lalagay ka niya ron sa team B muna hanggang matutunan mo 'yon bago kanya iakyat. So yun yung nakita ko sa kanya na hindi porket magaling ka, automatic nandun ka maglalaro. Kailangan, kasi ang number 1 na nakita kong ginawa niya ay academic. Priority lagi yung pagiging student athlete.
hindi athlete na lang. Laging meron kaming academic coach din. Tapos kinakausap namin yung lahat ng professors, pati yung mga heads. Para yung mga players, sinisiguro namin makapasok. Kaya every Friday, pipirma yung mga teacher sa bawat subject. Tapos kinokolek ng academic coach namin yun na part ng coaching staff. Okay, na see to it na lahat yun nag-aral at pumasok. Pag hindi, hindi siya pwede mag-ensayo. Tapos kinukuha pa namin ng tutor pag bumabagsak. Nandun lang din sila meron kami sa taas, sa second floor. No. Sa may ibang side. Wala pa pala kami second floor na sa isang side. Doon tinuturuan habang nagpa-basketball court naman yung iba. Nasa basketball court. So yun na nakita kong unique, very unique. Hindi lang siya larong basketball, kundi kailangan nandun yung academic as a priority disiplina. Alam mo, Coach Eric, I think that is one of the reasons na magkaibigan tayo, tapos kaibigan ko rin si Coach Binky. Kasi I will use the word old school. Tama, old school, no? And I truly believe that academics comes first, no? Before being a varsity athlete. Dahil, alam mo, ang isang atleta, pwede kang mapilayan, di ba? Pwedeng magkaroon ka ng injury, and wala na yung basketball career mo. Ang importante, meron kang ibabaon sa inyong mga atleta so that when he graduates from high school, siguradong makaka-enroll siya o matatanggap siya sa mga kolehiyo na gusto niyang pasukan. And I think maraming coaches na wala silang pakialam sa academics. Ang importante sa kanila, front and center, is winning. Parang winning is the only thing. But pag winning na yung pinakatuktok, no, don't get me na ayokong manalo. Siyempre lahat tayo gustong manalo. But we have to put our priorities kung ano ba yung mas importante. At the same time, pwede mo namang ipagsabay, di ba? Hindi naman pwedeng champion ka lang ng champion kasi if there are 10 teams, isa lang naman magta-champion. Does that mean that yung nag-champion, siya lang yung successful? So, Coach Eric, ang talagang binaon nyo, besides commitment, being a disciplined athlete, is that they have to study. Kamusta naman yung performance ng team nyo, performance aspect. At the same time kasi, given na nag-aaral sila. Kamusta ba yung joy mo of being an assistant coach sa UST High School? Actually, first-timer po ako talaga dahil hindi po ako aral sa fundamentals ng game. Talagang alam ko walang paano i-shoot yung bola. Alam ko lang para dumipensa, pero hindi ko alam yung defensive slide talaga. Hindi ko alam yung back pick. Hindi ko alam yung down pick. Hindi ko alam yung ball screen. Pero alam ko lang maglaro. Alam mo yung ganun? Hindi ako aral. Kaya yung first year ko, talagang student of the game ako ni Coach Binky. PP ako, as in PP. Makikita mo ko kung ano yung need niya. Halimbawa, ang ensayo namin 4:30, labas na mga bata, mga 4. 3 o'clock nandun na ako. Aayusin ko yung cone, alalayan ko yung mga team namin sa tubig, aayusin ko yung skipping rope, aayusin ko yung bola. Doon may mga tao namang nakalagay ron na utility talaga ang UST. Pero ako, I see to it na na-execute yun, na ready lahat yun. Tapos pagdating na ng ball handling skill ni Coach Binky, nagwa-warm up siya. Sinusulat ko rin, speed dribble, change of pace. Yung pala yung change of pace. Yung mga terms ba, para akong change of direction. Yung pala yun. So talagang tuwang-tuwa ako kasi alam ko lang siyang gawin pero hindi ko alam yung mga terminologies. Parang naging Webster Dictionary sa akin si Coach Binky. So sulat ako ng sulat. Tapos pati ron na nagpro-progress na ito pala yung down screen, ito pala yung curl, ito pala yung pop, ito pala yung flare.
ang galing niya magturo eh. So, yung pala, ito pala yung holding your screen, ito yung centering the screen, ito pala yung timing. So, ito pala yun. Ay, so nakakatuwa. Talagang okay to kako Ang ganda ng journey kong to, sabi ko. Tapos, nung nag-progress na, nagkaroon ng, ito pala yung primary opens. Ito pala yung quick outlet, ito pala yung inbound, ito pala yung be available, ito pala yung banana cut, ito pala yung forward pass, ito pala yung first big man seal, di ba? Forward layup. Ito na pala yung primary offense. Tapos ito na pala yung secondary. Ang ganda ng pundasyon na natutunan ko kasi si Binky sobrang detalyado tapos grabe mag-emphasize sa teaching. So tuwan-tuwa ako habang moving forward dun sa journey ko yun sa UST. Kaya after nung first year namin, natalo man kami, alam ko grabe yung diniposito ng Diyos sa puso ko. Kaya yung second year namin, ano na nag-grow kagad, nag-grow ko. Pero tahimik lang ako kasi may mga talagang assistant coach si Coach Binky. Ako kasi ang nangyari, ang pasok ko ron, by name, assistant coach, pero akong trainer. Alam niyo ba yon? Trainer ako, hindi pa ako supposedly coach. Pero nasa akin yung title na assistant coach. Alam niyo yung ganon? Kasi alumni ako player ako ng UST, di ba pala alumni? Naglalaro pa ako noon sa track, at the same time, nag-assistant coach ako sa kanya. So, dahil trainer ako, background ko sa track, ako talaga nagpapakondisyon ng mga player. So, yun ang ang proseso kong pinagdaanan. Pero habang naging trainer ako, pinag-aaralan ko yung coaching side. Yun ang journey ko, kaya tuwan-tuwa ako sa time ko ron sa UST. I love that, no? Ang joy mo is in the process. Yung proseso na being a basketball coach or a coach that is fundamentally sound dahil yung coach mo is a teacher, no? Kasi yung ibang coaches nagko-coach lang. Pero iba, the good coaches are the ones who can really teach the game and break it down. And then, finding joy in something that is new. Bago sa'yo lahat Wow, ito pala yung mga kinds of cuts, kinds of screens, kinds of moves, even the very basic moves, no? And eventually, natalo kayo sa championship. But eventually, sabi mo, marami kayong diniposito for the following year. How was yung outcome ng the following year mo? Kami naman nanalo. Talo naman ang Ateneo. Parang repeat lang Yun yung time ni BJ Manalo Nila Enrico Villanueva, Wesley Gonzalez, malakas yung team. Pero tinalo naman namin. Wala kaming veterano. Nanalo naman kami. Talagang naging team na. Naging solid yung samahan. Katuwa rin dahil nakita mo na pag talagang pinagpatuloy mo lang yung tama, di ba? Babalik din sa tamang panahon. Okay, yung very rewarding din ang coaching na naramdaman ko nung nag-champion. Talagang ang sarap pala ng feeling. Ano yung ganon? Siyempre, pag nanalo ka, maganda yung feeling, di ba? But hindi naman lagi kang nananalo, no? Yes. Tingnan mo, ano yung greatest, besides the greatest joys, no? Ano naman yung struggles or failures mo when it comes to coaching? Struggles and failures, siguro siguro struggle in a way, parang nagkaroon ako ng crossroad kasi, di ba nagkaroon ng NBA during that time? Kasi noong 95, 96, nandun kami sa UST, 96, 97, nag-champion kami. After namin nag-champion, kinuha si Coach Binky ni Ron Jacob sa San Miguel. Ewan ko kung nagsalubong kayo ron. Kinuha siya di ba? Tapos nawala na kami sa UST. Tapos ako naman, nandun ako sa St. Stephen, kinuha ko ni Coach Koy. Doon, sa grade school. Kaya natutunan ko rin yung time na yun. Tapos nag-PSBA si Coach Koy as head coach. Nag-assistant ako. Tapos eventually si Binky, nag-MBA Batangas, kinuha niya ako kay Koy. So nag-transition for that. Ang struggle ko sa transition, okay, ang role ko kay Koy,
assistant coach sa St. Stephen, trainer ako sa PSBA. Hindi ako nagko-coach. Iba rin ang coach. Trainer din ako. Kailangan niya ng trainer. So, ang role ko kay Binky, nung kinuha niya ako sa MBA, trainer ako, hindi ako coach. Trainer ako. So, nung nawala si Coach Binky dun sa Batangas Blades, okay, nung transition ko ngayon, nagpe-pray ako kay God, nilagay ko sa diary ko. Sabi ko, Lord, gusto ko talaga mag-coach. Pwede niyo po ba akong bigyan ng team? High school lang, wag college kasi hindi pa ako marunong. Sabi ko, pag high school, dalawang ano lang, it's either NCAA or UAAP. Pag dadalhin mo ako sa UAAP, kung pwede po sana, dalhin mo ako sa NU kasi yun yung kulelat during that time eh. Pag dadalhin mo ako sa NCAA, pwede po ba dalhin mo ako sa PCU? Okay, wala nakakaalam nun. Nasa diary ko lang yun. Ang galing ni God. After a year, dinala ako ni God sa PCU. Oh. Ang galing na. Hindi ako nag-apply. Ha? Ang ganda na. Oo. Kaya tuwan-tuwa ako kasi nasa in-between ako eh. Alam mo, in-equip ko yung sarili ko talaga maging magaling na trainer. Ang dami kong inatenan seminar, magaling din ako mag-tape. Alam ko lahat kasi PE major din ang background ko eh. Sa yung second course ko sa UST. So, talagang in-equip ko, marami akong inaatinan magagandang seminar na magagaling na professor. Talagang nandun ako sa level na yun, na transition na yun. Kaya lang yung heart ko, tuwing nagtuturo si Coach Binky sa mga coach, kila Coach Bong, kila Coach Nash, kila Coach Stephen sa Batangas Blades, nakikinig ako lagi, hindi niya alam, sinusulat ko lahat ng tinuturo niya. Oo, may notebook ako sa sarili. Ano ako, talagang student of the game. So, yun, sabi ko, gusto ko talaga mag-coach, Lord. Kung talagang yung desire kong yun, i-honor mo, yun nga, kunento ko kung NC, sa PCU, kung UAP, sa NU. Pero juniors lang, sabi ko kay God. Yun, dininigdigad yung panalangin ko, nag-coach ako ng PCU juniors as head coach. First time. So, nakakatawa na yung struggle ko na crossroad, okay, and dinala ko ni God sa calling ko talaga na mag-coach. So, yun yung isang joy ko ron. Joy and struggle. Kasi struggle yung transition, no? Transition and, alam mo, hindi biro maging head coach, no? Pag assistant coach ka, 90% salo lahat ng head coach yan. In fact, baka 90 to 98%. 2% lang sa assistant coach. Di ba? Pero pag head coach ka, ano ito from the frying pan to the fire. Talagang ikaw na mismo. Ikaw yung sasalag ng lahat ng bala, no? And, ano naman yung mga dinanas mong hirap being the head coach of PCU high school team? Classic yan. Classic yan. Kasi alam mo, nung dumating ako ron, parang last week na ng May, tapos mag-i-start na yung NC June. Wala pang player. Wala pang player. Alam mo ba na nagpa-tryout ako, 1 linggo, tapos sinisilip ko lahat ng kung may big man lang sila. Oo, anong nangyari? May kinuha akong 6-footer, best in math, hindi marunong basketball. Tapos meron akong kinuhang malaki, big boy, mga 5'11 lang, pero malakas ang katawan, shot putter. 2 shot putter. Tapos may yung mga galing na ball player, siguro meron mga ilang player lang. Siguro hanggang 7 to 8 rotation lang ako. Pero masaya ako kasi during that time, madalas ako close game. Close game. Talagang kinarir ko siya. Pero hindi ako manalo. Oo, pero natatambakan ako lagi pag San Beda. Ayan yung mga malalakas eh. Alam mo na, San Beda. Ano pa ba yan? Letran. Letran, yan. Panahon niya ni Jing Ruiz tsaka ni Ato Badolado pa rin. Oo. Pero pag ang kalaban ko, baste, kahit malakas sila, close game ako. Oh, kaya lang, ang nakakatawa ron, 0 of 14 ako. 0 of 14. Sabi ko kay God, Lord, sabi ko nung along the way na, sigurado ka ba tinawag mo ko rito? Pero nakakatawa kasi, minsan sabi ko, Lord, pwede ba iligtas mo ako sa kahihiyang ito?
Todo na, pati padot pananggulo. Sabi ko, ang hirap pala mag-coach, sabi ko. Pero masaya ako kasi very fulfilling sa mga bata eh. Na alam mo nangyayari, di ba? Kung hindi ka naman talaga particular sa outcome, naka-base ka rin sa process ng journey ng bata, matutuwa ka rin naman yung sa mga na-achieve mo para sa kanila, yung na-contribute mo. Ano yung ganon? Coach Eric, ano ang pinakamalaking natutunan mo being the head coach of that team? No, mga kapatid, no, dahil nag-0-14 si Coach Eric. Coach Eric, ano yung pinakamalaking natutunan mo being head coach of PCU High School team? Maging faithful ka lang. Alam mo bakit? Ito ang classic niyan. Ang nag-champion during that time, Mapua. Mapua. 14-0 yata si Coach Horacio Lim. During that time, nag-champion siya. Ang nangyari sa kanya, pre-promote siya as college coach ng Mapua. Alam mo ba ano nangyari? Kaya sabi ko maging faithful ka lang. Tinawagan niya ako. Binibigyan niya akong 3 years contract. Tulungan ko raw siya sa Mapua. Umalis ka na ng PCU. Sabi ko, Coach, bakit mo ba ako gusto? 0-14 nga ako. Alam mo, nakita ko, wala talagang pag-asa yung team mo, pero ang tiyaga mo magturo, kino-coachan mo pa rin. Kaya yan ang kailangan ko, assistant coach. Kaya sabi ko, wow, Lord, sabi ko, talagang hindi ka natutulog. Kaya natuwa ako. Hindi lang kami nagkatuluyan ni Coach Horacio during that time dahil may commitment ako rin sa mga bata. Tsaka nagre-recruit na ako that time. Ayoko na maiwan sa ere. So Coach, besides being faithful, no? And ayaw mo ngang iiwan yung team mo, yung PCU, yung mga players na nirecruit mo, tinuruan mo, tapos bigla-bigla mong iiwanan, ang pangit tingnan. Ang tingin ko is, grabe yung perseverance mo, and then grabe yung endurance mo, no, to continue coaching the team. And then from high school, napunta ka naman sa professional ulit. Di ba, alam ko nabalik ka ulit sa NBA. Ano ang kwento? Paano ka napunta ulit sa NBA? NBA? Actually, Coach, as an assistant coach, habang nandun ako sa PC. As an assistant coach, paano ka na-promote nun? Ang nangyari po kasi, habang nandun ako sa PCU, nag-head coach naman noon sa NBA, kasi si Coach Binky nag-coach ng, alam ko, nag-coach ng Letran college. That was 99, nagpaalam siya sa mga boss namin sa Batangas. Ang pumalit na coach sa kanya si Coach Bong Ramos. Okay, alam ni Coach Bong na gusto ko maging assistant. So kumuha siya ng trainer. In-elevate niya ako as assistant. At the same time, may blessing din si Coach Bong na mag-coach ako ng high school. So yun naman yung maganda ron. Nagkaroon ako ng magandang transition that time. At the same time, si Coach Binky nung nagko-coach din ng bago pala ako nag-coach ng PCU, tinutulungan ko pa si Coach Binky sa Letran. Oo, mag-assistant. Tapos nagpaalam ako nung nag-champion na kami sa Letran, nasa NBA pa rin ako, under Coach Bong. Nagpaalam na ako kay Coach Binky dahil may opportunity ako mag-coach ng high school dun sa PCU. So, ganun na nangyari. So, pinagsabay mo pala, no? Being part of an NBA team. Yes. At the same time, coaching PCU, yung Dolphins. Ano ba ang tawag sa high school? Dolphins. Baby Dolphins. Baka hindi pa. Okay, Baby Dolphin. But Coach Eric, no, you've been under a lot of good head coaches, no? Binky Fabis, Koy Banal, tapos Bong Ramos. Tingin mo, ano ang mga katangian nila na bawat isa? One thing na gusto mo dun sa coach na yon and talagang in-apply mo or you took it to heart na ito, magandang asal ba ang tawag doon? And ano yung nakita mo kay Coach Binky, then kay Coach Koy, and then kay Coach Bong Ramos? Iba-iba kasi nila personality, pero ang common po sa kanilang lahat, yung word na diligent. Ano po sila, diligent talaga sila. Tsaka iba yung pride nila sa sa trabaho.
Hindi sila mahilig yung shortcut. Madidiin sila magpa-ensayo. Talagang very detailed sila magturo. Mapa-high school man, mapa-professional man si Coach Binky. Si Coach Koy, mapa-grade school man, mapa-college man. Pareho lang siya, hindi siya nagbabago. Si Coach Bong, nung nakasama ko rin yan, ano rin siya, very detailed, tsaka very serious sa trabaho. Talagang nakikita niya na ano sila, intact ba yung pagiging professional nila. Okay? Pero nakita ko yung word na professional, bonus lang eh. Talagang by heart eh. Makikita mo, they're coaching from their heart with a lot of passion. Pero talagang ang nakita ko yung word na diligent ba. Very sila eh. Maano sila, mapagpahalaga ba? Mapagpahalaga. Binibigyan nila ng hustisya yung pagiging coach, no? Hindi siya yung glamour. Hindi siya yung nasa spotlight. But ang trabaho kasi, mga kagapay, sa mga nakikinig sa atin, no, mga kagapay, na ang trabaho talaga ng coach, nasa ensayo. Pagdating mo sa laro, ano na to, tapos na yung labanan sa ensayo, ginawa nyo na yung opensa nyo, ginawa nyo na ang depensa. Ang gusto mo lang dito is kung ano yung ginawa nyo sa ensayo, ma-apply nyo sa laro, and then adjust na lang, no? Tama po. So, Coach Eric, you've been coaching for more than, siguro papunta ka ng 30 years, no? What makes a good coach? Sa'yo, if you were, kunyari ikaw ay athletic director ngayon, ano ang hinahanap mo sa isang head coach? Can you name 3 things na hinahanap mo sa isang head coach? Siguro, sa akin yung character niya siguro talagang malalim magmalasakit. Siguro titignan ko rin yung more on yung focal point ko eh. Pag nakausap ko, more than the resume, more than the achievement, siguro malaking bagay kasi yung meron kang relationship sa player, malaking bagay yun. As you coach, hindi ayoko kasi, kung akong nasa posisyon na at mag-i-interview, ayoko kasing parang commodity lang ang player. Okay, gusto ko matutunan ng isang coach na i-hire ko, di ba, makita ko sa kanya yung talagang may touch siya sa player na hindi naman sobra pero at least nandun yung relational aspect ba, malalim. Okay, pangalawa, siguro yung bang teacher siya talaga eh, yung mag-spend time. Kasi ang mga bata talaga, ang kailangan talaga guidance. You have to teach them. You have to teach them. Ang pinaka-huling-huli, kasi limitado tayo sa 3, gusto ko siya, encourager. Motivated ang player. Encouragement na number 1 sa akin. Marunong ka magmalasakit, teacher ka, okay, at the same time, yung encouragement sa player, malaking bagay sa akin. Kasi alam mo, sa haba ng panahon natin sa pagko-coach, okay, lately, siguro, maliban sa pandemic kasi tinuturo ko to sa mga assistant ko dati pa, yung mga bago pa lang. Kung kahit sa mga clinic lang, camp, sabi ko, unang-una ayoko nagmumura sa player. Sabi ko, kung meron man maaalala sa atin yan, pwede tayong magalit. Pero hanggat maaari, kontrolin natin. Okay, kasi kaya nga tayo nandito, tayo magtuturo, tayo iintindi para sa kanila. Ayaw na ayoko minumura ang player. Kasi kaya nga sabi ko, di ba, train up, hindi sinabing train down a child in the way they should go. Yun yung Proverbs 22 verse 6. Kaya sabi ko, train up. Kasama dyan, kung meron man may iwan dyan, okay, siyempre gusto mo matuto shumot, tutong pumasa, tutong mag-dribble, matuto mag-basketball. Pero ang pinaka gusto kong maalala nila, na-encourage sila. Na-impart mo, okay, yung bang something, di ba, na magpapatuloy sila kahit wala ka na. Alam mo yung ganon? Hindi sila parang, hindi lang nagawa ito, di ba? Puro negative. Parang sila talaga, may na-impart ka sa kanila at kahit wala ka na, parang
nagpapatuloy sila. Alam mo yung ganun? Kasi sinasabi ko, bukas makalawa, yung tinuturuan mo mga bata, hindi mo alam, hindi ka maglalaro yan. Maya-maya, yan ang owner na. Sabi ko, bukas makalawa, mamaya, yan na yung manager, owner. Di ba? Hindi mo alam eh. Kasi passionate siya sa game eh. Kaya siya nag-invest eh. Kaya sumali yan mga yan eh. So, dinudugtong-dugtong yan. May pangyayari sa buhay natin na magkakarugtong. Pero beside that point, ang pinakamahalaga, ikaw, paano ka makikitungo dun sa bata, 'di ba? Paano mo siya tutulungan? Paano mo siya i-edify? Paano mo siya i-build? 'Yun ang ano ko kasi sa pagko-coach eh. Ang kahit ngayon sa level ng pro, sinasabi ko sa mga player na hindi ko mapapasign na, hindi ko na binobola yan, walang bola-bola. Sabi ko, ito, diretsahan lang tayo ha. Sabi ko ha, kasi maayos kang bata, ayoko sana na dahil hindi kita mapapapirma, sasama loob mo sa akin. Huwag mong tutuldukan ang relationship natin. Kama lang, kama. Sabi ko, okay? Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan lang muna, 'di ba, mag-part ways tayo. Pero hindi mo alam, bukas makalawa magsasalubong tayo. Okay? May mga requirement lang ngayon ng team na kailangan kumpunan dahil may expectation ng management. Pero sana rin, huwag ikabababa ng pagkatao mo yun. Ganun ko na-explain. Oo, kasi hindi dapat nagde-decide ng value mo. Okay, kung napapirmi kita rito, kung na-retain kita rito, who knows, baka mayroong mas mataas na plano si God sa buhay mo. So, yun lang, sinishare ko. Pero don't worry, kung wala ka pang mapupuntahan, dito ka muna kahit mga 3 months kasi ganun ako makipag-usap sa management eh. Boss, ayaw kong ibitawan sa area yan. Baka pwede muna na bigyan natin ng lead time yung mga yan kasi ngayon lang natin kinausap para makahanap din ng trabaho. Gusto ko kasi ganun yung treatment. Kaya yung team na pinapasukan ko lately dito sa MPBL, sobrang blessed din naman ako kasi sinasabi ko sa management na, boss, halimbawa ma-out tayo ng September or October, sasahod po ba yan ng November, December? O pumapayag naman sila. Kasi ayoko matulad sa ibang management. Gusto ko matrato natin sila na talagang meron silang value, may respeto tayo sa kanila. Kasi marami pong nagbebenta na ng laro, sabi ko. Pag ang treatment sa kanila, di ba? Umaabot na sa ganung level eh. Ano lang po ako, honest lang ako sa inyo, yan po ang real world ng basketball ngayon. Kaya if you treat them right, di ba? Maybe they will respond correctly. If they not, hindi na natin problema. At least on our end, we did our part, di ba, to help them. And you really treat them as a person, di ba? A good ano tayo eh, good relational coach. So yun, yung aspetong pagmamalasakit, okay? Gusto kong makita. Pangalawa, teacher siya. Kasi yung teacher, nag-i-instruct, nagko-correct, nagga-guide, di ba? So, nagko-coach, di ba? So, hindi nagko-compromise, di ba? Kasi tama. Tsaka, yung sinabi ko sa yung huling-huli kanina, napakahalaga rin yun, di ba? So, encourager. Encourager. Para mabuild siya. Alam mo, kahit kanina sinasabi ko sa mga player kanina kasi nakikita ko minsan yung mood ng team, ang dami namin ngayon Pero kaya ako marami ngayon, magse-separate kasi ang PSL at saka MPBL team. Ayaw namin mabungi. So kaya medyo marami kami sa practice. Pero ang talk ko kanina, kasi nakikita ko syempre, dumarating na yung end minsan yung reality na alam nila magpa-part ways kami. Sabi ko kanina, alam nyo, meron akong i-share sa inyo, napaka-importante. Okay. Sabi ko, you do not throw away the confidence that is in you, which has great reward. Sabi ko, yung confidence nyo, kahit saan kayo magpunta, diniposito ng Diyos sa buhay niyo yan Huwag kayong mapapayag na dahil magse-separate lang tayo, may seed of doubts kayo sa kakayanan nyo. Huwag niyo papahintulutan yan. Sabi ko, ano kayo, kailangan maging confident kayo kung ano yung binigay sa inyo, pakagalingan nyo lang. Sabi ko, kasi meron akong player kanina, pag-reverse, libre-libre, Brad. Pag-bukol, nagmintis lang gumanon sa ulo. Gumanon sa ulo. Diba? So sabi ko, hindi mo kailangan gumanon sa ulo, parang na down ka. Isang tira na good decision, namintis mo lang,
gumanong ka. 'Di ba? Ba't ganun? Ba't ganun? 'Di ba? So minsan, libre. Naloko nung isang player. Ang ganda nung pasa. Kaso ang galing din ng defender na anticipated, 'di ba? May ganun, 'di ba? Parang good intention pero anticipated nung akala mo magaling din. Yung, kunyari, hindi nakita, nabulaga. Yung bang parang napapaganon tapos hindi na sprint back. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Ano yung ganun? Yun yung minsan. Kaya minsan ginagawa ko, sandali. Hinihinto ko. Bola ulit sa'yo. Parehong-pareho nangyari, ha? Oops, alam niya na eh. Ball fake na siya eh. Kasi ang galing na defense. Reverse. Wala nang turnover. Di ba? Kailangan medyo siguraduhan din ang labanan. So parang ganun, nakakatuwa lang din na yun yung ini-impart ko actually pag nagko-coach ako. Medyo yung tatlong aspeto ngayon, more on personality trait ko yan eh. Na gustong-gusto ko na dinidiin sa player. Kung ako lagi sa posisyon, kung meron man akong sumusunod sa akin, yun yung lagi nilang alam na dinidiin ko. Siguro hindi ko man sila sinasabi, pero makikita nila na ano ko yun, pagkatao ko yun eh. 'Di ba? Siguro yun yung ko eh. Kailangan maibahagi ko yung kung ano yung galing, yung nakikita kong pangangailangan ng tao para kasi siguro yun yung yun yung nakikita kong best way to help them through me Siyempre, iba-iba. Sa'yo, iba ka rin. Ang galing mo rin magturo. Saludo rin ako sa'yo eh. Pag pinapanood kita nung araw si Stephen, sabi ko, galing din na magturo nito. Coach Jojo, sabi ko. So, ganun. Yun yung mga nangyayari sa akin. Kaya nung tinanong mo ako about if athletic director ako, siguro yan ang watch ko. Papanoorin ko yung coach ko. Di ba? Nahinire ko. Pag nakita kong medyo may mga kakausapin ko one-on-one, baka makatulong to sa'yo. Baka ganun. Minsan ganun di ba? Alam mo, Coach Eric, nung ganda ng binanggit mong tatlo, no? I'm just listening to you. Kung may dadagdag akong fourth, no? Binigyan lang kita ng tatlo eh. The fourth one that I could say is love. May love ka sa mga players mo. And I think the reason that you could love players is because you felt the love of God. Bakit ba importante sa you've been mentioning about verses, about being a teacher? Ano ba ang pinakamalaking impluwensya sa iyo? Bakit ganyan ka mag-coach ngayon? Siguro isang bagay ang nakita ko kasi yung talagang word na calling. Yung word na calling. Kasi sa tagal-tagal, alam ni God yung heart ko eh, na wala akong ibang pagyayabang kundi alam ko tinawag niya ako. Kasi from the start, nasa heart ko lang naman yun eh, na sinasabi ko sa kanya na gusto ko po sanang bumalik dun sa court sa basketball. Tapos sinasabi ko rin sa kanya na sana madala mo ko ron. Alam mo, nakita ko kasi sa buhay ko na simula nag-start ako until now, okay, hindi ako nag-struggle na sa pagko-coach ba or sa pagkakaroon ng trabaho through coaching. Yung talagang lang, wala ka naman mga resume pero dahil nagsimula ka dito sa taong to, maganda yung binhing tinanim mo, napunta ka rito, yung nakasama mo, gusto ka ulit makasama, tapos yung nakasama mo, mamaya nag-aagawan na sila, o di kayo na lang mag-usap, Coach. Minsan nangyari yan, si Coach Nas, nag-champion kami ni Coach Koy ng 2003, pagdating ni Coach Nas, galing ibang bansa, pagdating ko pala, galing ibang bansa, sabi niya, mag-San Beda ka na, si Koy, mag-iwan ka muna rito, pwede ba mag-usap kayo? Hindi, nag-champion na si Koy, tulungan mo naman si Nas dito. Pinag-meet ko sila minsan. So, nakakatawa rin dahil may ganda rin ng relationship. O sige, mag-adjust tayong schedule para pareho tayong matulungan. So, ganun. So, hanggang yung mga nakikita ko na lahat ng pangyayari sa buhay ko, alam ko tinawag ako. Walang struggle eh. Dun sa pagko-coach ko, sa iba-ibang schools,
or professional team or kahit grade school team, talagang makikita ko yung yung journey ko na tinawag niya ako bawat kung nasaan ako nandun. Alam ko tinawag niya ako eh. Confident ako ron eh. Hindi ako magkakamali ron eh. Oo. Alam mo, Coach Eric, yung binabanggit mo yung calling and then sabi mo na walang struggle. I think yung struggle doon is dahil I think people have struggles. No, God allows us to go through trials, through struggles. But sa'yo, since you know that you have a God who is faithful, no, a God who is trustworthy, who makes kung ano ang mga promises niya in due time, makukuha mo yon. But the important thing there is as I hear you, no, yung obedience. Obedience, and then listening to the Lord, and then also being faithful, na hindi ka nauuna sa Kanya, kasi yung iba, kinakamay ang mga bagay, no? Mga kaagapay, when it comes to coaching ngayon, nung panahon namin, hindi pa masyadong dog eat dog. Dati, ngayon, habang nagko-coach ka pa lang, may mga tao nang nakaabang sa iyong trabaho. Siguro during the 90s, hindi pa ganun kasi wala pa masyadong glamour kasi hindi pa masyadong televised ang UAAP. Hindi pa televised masyado ang NCAA. Ang televised lang, championship. Dalawang teams lang ang abot sa championship. Siguro, kung 12 games sa UAAP, siguro may mga 4 times mate-televise yung laro mo. So, only 30%, no? But kay Coach Eric, yung struggle niya, kaya hindi siya nagsa-struggle dahil kumakapit siya sa Panginoon na I know that my God, who knows my heart, who calls me by name, who knew me when I was formed in my mother's womb, no? Titiwala lang ako sa Kanya. Ang importante lang is I have to be patient and I have to be obedient. Di ba? Coach Eric, paano mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo? Kasi lagi mong binabanggit Proverbs 22:6, no, train up the child in the way he should go. And for somebody to train up a child, it means that you've heard from our Father how to do it. Sino si Jesus sa'yo? Bago ako pumunta dyan, yung binanggit mo kanina na dog eat dog, yung mga ganyan. Siguro, isang bagay para lang dun sa mga nakikinig. Malaking bagay kasi na magse-serve ka talaga sa head coach mo. Bawal mag-backstab. Talagang tutulungan mo sila whole heart, with all your heart, mind, soul, and strength. Kasi nung nag-start ako, wala naman talaga akong bayad. Volunteer lang ako. Walang perang pinag-uusapan. Talagang love for the game. Gusto mong matuto, gusto mong makatulong, yun talaga yun eh. 'Di ba? Kaya lahat ng nakasama ko, alam nila yan na talagang minsan talagang makikita nila, matutuwa. Parang ayaw nilang mawala ka sa kanila. Kung pwede lang makasama kanila habang buhay dahil sa na-impart mo na magandang trabaho at yung tiwala na alam nila na confident sila na hindi mo sila gagawa ng istorya, nandun ka lang sa tabi nila whenever need ka nila, lalo na sa down na natatalo yung mga coaches, yung mga head coach. Siguro kaya siguro nagiging blessing din na pag pinag-usapan ka, okay ang taong yan, maayos siya mag-serve, hindi ka sasaksakin yan sa likod, magaling yan, maliban pa rin sa experience, bonus na lang yung mga yun. Siguro, yung character mo intact, malaking bagay yun. Hindi ka perfect. Alam naman nila minsan na high blood ka rin eh, 'di ba? Pero at least alam nila pagdating sa work ethics at saka yung pagiging servant mo dun sa coach mo, 'di ba? Intact 'yun. Kailangan intact lagi 'yun. Tapos ngayon yung pangalawang tanong mo na pinakamahalaga, kung paano ko nakilala ang ating Panginoong Hesus.
Okay, ano yan? Ito yung blessing. Nung high school ako, naglaro ako sa Ramon Magsaysay, public school, malapit lang sa UST, di ba? Teammate ko si Estong Balesteros. Point guard ako niyan, fourth year. Pero siya yung third year high school na 6'1 namin na sentro. Pero pinirate yan ng Mapua. Kaya nung fourth year niyan, wala na yan, nasa Mapua na ako graduate na. Pero hindi naman ako ganun kahusay na mahusay. Meron pang naunang magaling na guard sa amin eh. Oo, parang role player lang ako noon. Pero masaya ako kasi nung nag-college ako sa UST, at the start, hindi ako athlete. Kasi sabi na nanay ko, mag-aral ka maigi. Gagawa natin ang paraan yung ano mo. Siyempre, galing ka sa public school. Hindi mo naman alam standard ng UST. So, nag-aral ako. Naka-attend pa ako ng ano noon, ROTC, MS-11, MS-12, MS-21. Tapos nakatatlong PE pa ako. May PE ako. May PE ako ng volleyball, track, at saka basketball. Inuno ko yan eh. Yung mga basketball na ganyang ano. Kaya lang hanggang dumating sa point nung magse-second year na ako, dahil nag-struggle nga kami financially, sumubok ako, sinilip ko yung team ko, may team B yung UST. Wala, solid yung line-up nila Coach Arik that time. Sabi ko, paano kaya ako mag-scholar nito? Hanggang may nakita ako na tumatakbo, after ng PE ko, tumatakbo nun sa may grandstand. Nakisabay lang ako. Nakisabay, mga 5 laps pa. Mga long distance runner pala sila. Tapos ang blessing ni God, puro Christian pala yung mga yun. Tapos nung time na yun, nakisabay ako sa kanila, nanonood pala yung head coach nila. Tapos tinanong ko kung interesado ako. Anong background ko? Sabi ko, naglalaro ako sa Ramon Magsaysay basketball, pero yung coach ko ng basketball, coach din ng track. Nakita niya, ang bilis ko maglaro. Pinaglaro ako ng sprinting, 100-200. Sabi ko, anong time mo? Ito, sinabi ko yung time ko. O gusto mo ba mag-track? Ano mo bang meron dyan? Kasi ito po yung sitwasyon ko. Wala akong scholar, ganyan, naghahanap ako. Hindi kami bahala sa iyo. Gusto ko muna kita makita. Sabi niyan ganun. O sige po. So, yun ang blessing. Kasi, nagka-scholarship ako, pinatira ako sa UST, pinakain, nakapagpatuloy ako sa mag-aaral, nasya-share ako ng gospel ng mga teammate ko, dinala nila ako sa church. Yun. So that was 1991. May 19, 1991. Oo, in-invite nila ako ron sa church. Nilalakad lang namin from UST. Okay, papunta ng Rizal Avenue. So may nirerentahan doon na parang Regal Theater. Kila Goldwyn pa yata yun. Oo, yung Regal Theater na yun. Hindi pa kami magkakilala noon. So ang galing ng istorya. Since then, ayun, yun sabi ko nga, looking back, ginamit ni God ang athletics para makilala ko siya bago niya ako ilagay sa basketball world uli. Galing. Ang galing kasi siguro yung character ko, kasi dati, alam mo, nung hindi pa ako Christian, start ng salita ko, mumurahin kita. Gitna ng salita ko, mumurahin kita. Pagtatapos ng salita ko, mumurahin kita ulit. Yun yung habit ko, yun yung kinalakihan ko sa amin eh. 'Di ba? Pero nung naging Christian ako, yan pala yung pinakamadaling matanggal. Yung bad habit sa bibig. Sa akin Sa akin Pero syempre sa puso ko, ang daming winner-out ni God. So thankful ako dahil nakilala ko ang Lord nung May 19, 1991. Talagang kailangan magsuko ka ng buhay mo. Akala ko kasi, religious kasi ako eh. Religious ako. Oo. Kumbaga akala mo okay na yun, di ba? Hindi naman ako sumasablay magsimba eh. So okay. Pero nakilala ko siya dun sa sa Word of God talaga. Binigyan ako ng Bible nung church na inatenan ko. Tagalog, ang lalim na Tagalog, pero tinatyaga ko yung book of John pa isa-isa. Araw-araw. Talagang dun na nakilala ko talaga kung sino ba tong Panginoong Jesus. Tinanggap ko, ano bang ginawa niya sa buhay ko, anong ginawa niya para sa atin. So, doon ko nakilala, doon na-build yung faith ko. Wow, no? Imagine kung iba yan, di ba, yung gusto mong maging basketball player, tapos mag-give up ka dahil nakita mo naman na
ang lalaki, tapos ang gagaling, tapos puno na yung lineup. Others would feel dejected, no? Talagang ayoko na, bakit ganito, magdadabog, di ba? Or magko-complain nga kay Lord, bakit, no? But ikaw hindi, you, because of your personality, no? Tumakbo ka lang, and imagine that God would use yung pagtatakbo mo, no? Na may coach, no? It is not an accident. Everything happens with a reason, no? And tawag nito, the Lord is not sleeping, no? The Lord is sovereign, He sits on His throne, and nothing escapes His eye. But nakita niya si Eric Gonzalez, sabi niya, hindi pa nakilala ang Panginoon, dadaling ko siya sa isang team para makilala niya ang Panginoon, makilala niya ako, makilala niya yung aking anak, no? Tapos, gagamitin ko siya as a coach, not only to teach basketball, but to teach character building, no? Yung mga values na magaganda, excellence, integrity, teamwork, serving, discipline, determination. Tapos being a teacher, teaching the skills, but teaching about the goodness of the Lord. And then being an encourager. Hindi siya yung yung punishment, but may konting discipline. Kasi sabi nga, no, ang mga mahal ng Panginoon, dinidisiplina niya. Kasi kung hindi ka naman niya didisiplinahin, papabayaan mo na siya. Ang Panginoon, mahal niya tayo. Gusto niya tayong idisiplina para tayo ay magbago at maglakad doon sa kalye na kung saan niya gusto tayong dumaan. At hindi tayo mahulog sa wayside. Alam mo kapatid, i-share ko lang ulit yung verse na binanggit kanina ni Coach Eric, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, so that when he grows old, he shall not depart from it. Train up a child. So kailangan ng may training. In the same way na si Lord tinetrain niya tayo when we read God's Word, when we pray, when we talk to Him, hindi tayo lalayo. Di ba? Kasi pag lumayo tayo, mawala tayo sa kanyang training, ang consequence nun hindi maganda. But ang gusto ni Lord, so that when we grow old, we shall not depart from His Word, from His ways, from His commandments, from His statutes, because He loves us. Amen. Thank you so much, Coach Eric. No? Thank you rin po. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig kay Coach Eric Gonzalez. Ang legacy niya is for his players to become better in every aspect. Not only physical, but mental, but more important, spiritual. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBT. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.